mga ka-imbento, good morning, good morning, good morning, good morning! O, diba? Ang taas ng energy ng lola nyo, ang sarap ng tulog. Ngayong umagang ito ay magluluto naman tayo ng salmon. Craft lang yan mga ka-imbento. Bigay lang yan ng aking kabrada na napakabait naman talaga at binibigyan ako palagi ng salmon. O, diba? Siguro mga kalahating kilo yan mga ka-imbento. At nilagyan ko siya ng 1/2 teaspoon ng garlic powder, 1/2 teaspoon ng chili powder, 1/2 teaspoon ng ground black pepper, and 1/2 teaspoon ng salt, Himalayan salt, and 1/2 teaspoon ng paprika. At nilagyan ko rin siya ng kalahating kutsara ng oyster sauce. O, diba? Ang sarap-sarap niyan mga ka-imbento. At kalahating pirasong maliit na lemon juice. O, diba? Ibababad muna natin siya ng kalahating oras bago natin i-coat dito sa ating harina at cornstarch. Bali, 2 kutsarang harina lang yan mga ka-imbento at 2 kutsara ng cornstarch. Kung gaano karami ang cornstarch, ganun din karami ang harina na aking inilagay. Then ayan, i-coat na natin. Hindi ko na nilagyan ng mga pampalasa itong cornstarch at harina kasi nilagay ko na yung mga pampalasa doon sa ating salmon. Kaya okay na yan mga ka-imbento. Then i-coat natin lahat ng salmon bago natin siya ipipirito. O, diba? Ayan, sa isang pan, maglagay lang tayo ng sapat na mantika para maiprito natin ang ating mga salmon. Ayan, kung nakikita nyo, diba? Pinirito na natin. Kahit yan lang prito na yan, napakalasa na. Lalagyan pa natin ng sauce. Mas lalong sasarap mga ka-imbento. Ito ay tinawag ko na garlic butter sauce salmon. O, diba? Ang haba ng pangalan niya. Then, pagka-prito natin is isi-set aside muna natin ang ating mga naipritong salmon. Pero ipiprito pa natin ang mga natira pa mga ka-imbento. Ganyan dapat ang pagkakapirito ng ating salmon. Ayan yung mga natira pa mga ka-imbento. Kaya naman, pagkatapos nating maipritong lahat, kukuha naman tayo ng isa pang pan para sa paggawa ng ating sauce. Ayan, sa isang pan, naglagay ako ng 50 grams na butter and tutunawin natin siya. Kahit hindi pa siya tunaw na tunaw, ilagay na natin ang ating garlic para hindi masunog ang ating butter at hindi rin masunog ang ating garlic. Ganyan ako mag-isa pag inuuna ko yung bawang. Bali, hindi ko masyadong iniinit yung mantika or butter para naman hindi masunog ang ating bawang. Then, nilagyan ko rin siya ng 130 grams ng tomato sauce. O, diba? May sauce pa siya. Nabubulol pa ang lola nyo. Then, nilagyan ko rin siya ng asin. Ang asin ay depende na sa inyong panlasa. At ang paminta, depende na rin sa inyong panlasa. Nilagyan ko rin siya ng chili powder. Chili flakes pala, ka-imbento, diba? Walang cut-cut to. Chili flakes pala. Then, nilagyan ko rin siya ng 1 tablespoon ng oyster sauce at 1 tablespoon na brown sugar. Yung chili powder or chili flakes naman, depende na sa inyo kung gusto nyo ng medyo maanghang. Kasi kami ni Habi, gusto namin is yung medyo maanghang. Ginaganahan kasi kaming kumain pag talagang maanghang ang aming kinakain. O, diba? Then, nilagyan ko rin siya ng kalahating piraso na pork cube. Kalahating piraso lang ay sapat na mga ka-imbento. Tamang-tama na yung lasa niyan. Kasi pag buo ang inilagay nyong cube, sobra naman sa alat. Then ayan, ilagay na natin ang ating naipritong salmon. I-coat lang natin ng ating sauce na ginawa. Talaga namang perfect yan mga ka-imbento. Mapaparami kayo ng kain. O, diba? Sa tingin pa lang at sa itsura pa lang, napakasarap na. Lalo na pag inyo nang natikman. Kailangan ma-coat natin ang ating mga salmon ng ating ginawang sauce para yung lasa ng sauce ay mapupunta sa ating salmon. O, diba? At pag ganito naman ang inyong ulam, magsaing na kayo ng marami. Paniguradong marami kayong makakain. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please follow, like, and share.